Sharon, kung gusto mo ng diborsyo, mawawala sa iyo ang lahat ng ari-arian at aalis ng walang dala. Sigurado ka ba dyan? Sigurado ako. Mawawala rin sa iyo ang pagkupkop at hindi mo na sila muling makikita. Okay lang ba yan? Ayos lang. Karen, tapos na ang kontrata. Nasa mabuting kamay na si Jared at ang anak ko. Panahon na umalis. Nagdesisyon ka na. Tutuparin ko ang kasunduan. Pinadala kita para mag-aral ng musika sa Waltz Music School. Papeles, 7 araw. Tungkol sa diborsyo, ikaw mismo kausapin si Jared. Sige. Salamat, Karen. Ito ang aking asawa na si Jared Fox. Ang anak na pinalaki ko sa loob ng 7 taon, pero hindi ako yung babaeng kasama nila. Ito ang unang niligawan ni Jared na si Stella York. Magkasintahan sila noong kabataan. Pumunta sa ibang bansa si Stella para sa napagkasundo ang kasal sa 20. Nasira ng loob si Jared at umiinom araw-araw. Wala akong pera. Binili ng ina niya ang 10 taon. Buhay ko sa 5 million. Sinabihan ako na suyuin siya, alagaan siya. Tulungan siyang magpatuloy sa buhay. Para tuparin ang kontrata, nakuha ang puso ni Jared, isinuko ko ang dignidad ko. Hindi niya ako pinansin. Hanggang sa araw na iyon. Lahat. Payagang magbigay-pugay sa inyo, gamit ang tsaa. G, Fox, hindi ganyan ang aming pamamaraan. Heto ang alak. Ubusin mo tong bote at ang pamumuhunan na gusto mo ay papasok sa iyong account bukas. May gastritis ako, hindi ako makakainom. Ayaw mo uminom, hindi matutuloy ang usapan. Ako na ang iinom para sa kanya. Uminom ako hanggang magkasakit ng ulcer para lang makuha niya ang pamumuhunan. Dun nga may malasakit siya sa akin. Napakatanga mo. Stella, magpakasal na tayo. Paglaon, nalaman kong araw ng kasal ni Stella yon. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Pinakasalan ko siya. Ginampanan ang tungkulin at nagkaanak kami ng lalaki. Akala ko buhay ay mananatiling payapa hanggang magkawatak-watak ang mga York at si Stella ay bumalik pagkatapos ng diborsyo. Sa araw na iyon, nagmamadaling pumunta si Jared sa paliparan para sunduin si Stella. Muling nag-alab ang dating ningas nila at patuloy silang nag-uusap. Si Jared, hindi kailanman gumawa ng gawaing bahay. Naghurno ng kiki para sa kanya. Baby, York, pwede bang Mommy Stella ang tawag ko sa'yo? Nagsimula na ang anak ko. Tawagin siyang Mom. Panahon na para matapos na ito. Ano yan sa iyong kamay? Matt, sinabi ko na sa'yo, walang sapatos sa sopa. Tatay, sinisigawan na naman ako nung matanda. Bata pa si Matt. Ganito lang talaga siya. At saka, nasa bahay naman tayo. Hayaan mo siyang magsaya. Siya nga pala. Ano nga ba yung nasa kamay mo kanina? Wala. Lumalamig na. Nagluto ako ng sopas. Ito, kumuha ka. Nakasabay ko si Stella. Kumain na ako. Gusto ko ng pritong manok. Matt, masama ang pritong manok para sa'yo. Ayaw ko nun. Isinama ako ni Miss York para kumain ng pritong manok, pero ayaw mo akong paglutuan. Kaya pala sinasabi ng mga tao na wala kang silbi. Hindi ka lang matanda, hindi ka rin karapat-dapat. Hindi mo nga malutuan ng manok. Hindi mo kayang ikumpara kay Miss. Matt, tigilan mo yan.
Bata lang siya. Huwag mo siyang pansinin. Walang silbi tulad ng sinasabi nila. Mag-ingat. Jared, hiwalayan na tayo. Maaari mong kunin si Matt. Aalis akong walang dala. Huwag na tayong magkita muli. Pirmahan mo kung wala kang tutol. Jared, narinig mo ba ang sinabi ko? Tungkol sa huling charity event, di ba? Maari mo nang asikasuhin ang maliliit na bagay sa hinaharap. Hindi mo na kailangan magpaalam. Jared, mula ngayon tapos na tayo bilang mag-asawa. Ayaw ko nang may kinalaman. Sa'yo o sa ating anak. Sampung taon na tayong magkasama. Ngunit hindi mo ako nginitian? Tulad noong isang gabi. Hindi ka nga ngumiti para sa ating mga larawang kasal. Wala na iyon ngayon. Binibining Kent. Oh, nakababatang babae. Mahirap din ang buhay para sa'yo. Bakit ka nagdonasyon ng 1,000,000 sa ampunan? Kung hindi mo ako tinanggap noon, ako ay maaaring naglalakad pa rin sa mga kalye. Pumunta ako sa ibang bansa para mag-aral ng musika. Ang perang ito ang magiging huling donasyon ko sa ampunan. Sa ibang bansa? Kumusta naman kayo ni Ginoong Fox? Dinivorce ko na siya. Dinivorce mo siya? Mabuti. Para sa ibang bansa, ka naman talaga dapat mag-aral. Sumang-ayon ka lang sa mga hiling ng Fox para sa bayarin ko sa pagpapagamot. Kasalanan ko nakatali ka. Huwag mo nang banggitin iyon, binibining Kent. Pagkatapos kong makapagtapos, hindi na tayo mauubusan ng pera. Oh, at habang wala ko, ingat ka. Ikaw rin. Ingat ka ha. Bakit ka naghahalongkat ng basura? Nakakahiya. Handa na ba ang hapunan? Gusto ko ng pritong manok. Gusto mo ng pritong manok, pumunta ka kay Ginang York. Ikaw, Ikaw siguro? Si Sharon, di ba? Kumusta? Ako si Stella York. Sigurado akong narinig mo na ako. May problema sa tirahan ni Stella. Pansamantala siyang mananatili sa atin. Sana ay walang tutol. Nais kong sabihin sa iyo. Ngunit wala siyang ibang matutuluyan. Hindi ko nasabi. Ikaw na. Anong itinapon mo? Anong itinapon mo? tatay! Gutom na ako. Gutom na si Matt. Mauna ka na magluto. Tulungan mo si Miss Yok ilipat ang bagahe sa loob. Tapos magluto ka ng hapunan namin. Pasensya. Naipit ang kamay ko.
Hindi ako makakapagbuhat. Pasensya na, Jared. Sa tingin ko galit si Stella sa akin. Tutuloy na lang ako sa ilang hotel. Dito ka na lang tumira. Sinabi lang niyang ayos lang. Ako ang magbubuhat ng mga bag mo. Miss York, tutulong ako. May kakaiba nga sa kanya. Sige. Marahil nagsiselos lang siya dahil nandito si Stella. Babawi ako sa kanya mamaya. Bakit mo yan ininom ulit na masamang inumin? Hindi kita pinipilit inumin yun. Pritong manok! Si Tatay at Miss York, kailangan nila ng pagkaing dagat. Lutuan mo na kami ng hapunan. Sa nakaraang 10 taon, itinuring nila akong katulong. Hindi ako tumanggi sa kanila. Mahal ko sila, pero matagal na nilang karapatan ito. Hindi ko kaya. Pinakamatalik kong kaibigan si Stella. Ilang araw lang siya dito. Hindi ka ba pumayag? Ano naman ang problema mo ngayon? Walang laman ng prediator. Di ako marunong magluto. Walang kwentang matanda ka. Hindi ka man lang kumuha ng mga sangkap. Gusto mo ba kaming maglutom? Jared, kumain tayo sa restoran na nadaanan natin kanina. Pwede tayo. Umorder ng pritong manok para kay Matt. Miss York, ikaw ang pinakamagaling. Dapat sumama ka rin. Ano ang gusto mo? Sharon, gusto ko makipagkuwentuhan kay Jared. Pwede ka bang magmaneho? Ang tagal ko nang di nakita si Stella. Ikaw na ang magmaneho. Anim na araw na lang. Jared! Ako ang hihinto para sa babaeng minamahal mo. Sharon! Palagi akong nakaupo kasama ni Jared sa mga pagkain. Hindi ka nag-aalala, di ba? Bahala kayo. Ayaw kong umupo kasama ng matandang babaeng iyon. Gusto kong umupo kasama ni Miss York. Naalala ko gusto mo ng filet, di ba? Gawin itong medium rare. At walang pamintang itim. Opo, Miss York. Sharon, anong steak gusto mo? Hindi ako kumakain ng steak. Abala ako. Masiyahan sana kayo sa pagkain. Kailangan ko nang umalis. Sharon, Jared! Matagal na tayong hindi nagkita. Ngayong wala na si Sharon. Upo tayo, magkuwentuhan. kalimutan mo na. Papaasayahin ko siya ng pagkain. Pagbalik natin. Nakalimutan ko ang susi ng kotse. Mr. Fox ba yan? Ang saya nila bilang pamilya. Asawa niya yung babae. Kaya pala hindi ipinagmamalaki. Natatakot siyang baka may kumupit sa kanya. Si Mr. Fox at asawa ay perpektong magkatugma. Malaki na ang kanilang anak. Sila ay tunay na. Nilikha para sa isa't isa. Jared, salamat sa pagtulong sa paglilipat. Pakainin kita. Jared, susi ng kotse. Wow!
Ang cute nito. Para itong galing sa drama. Ang sarap ng sandaling ito. Kailangan nilang maghalikan. Halik! Halik! Please! Tatay? Ms. York, halik na kayo. Di na ako makahintay. Halik! Halik, please! Sampung taon na, hindi siya ang unang humalik sa akin. Hindi man lang siya, hahalik ka sa akin sa kasal. Halik! Halik, please! Kung mahiyain kang halikan ako na ang mauna. Sharon, huwag abusuhin ang swerte. 10 taon na ang nakalipas. Masakit pa ring huminga. Ngunit sa loob ng 6 na araw, malaya na ako. Ipasa mo ang susi kay Mr. Fox. Sige. Mr. Fox, Ano ang problema? Mr. Fox, iniutos ni Miss Quinn na ibigay ang susi ng kotse mo. Bumalik si Sharon? Sharon, ang liham ng pagtanggap sa Waltz Music School ay ipinadala na sa iyong email. Ayon sa napagkasunduan, aalis ka na sa Genton sa 6 na araw. Huwag kang mag-alala, Karen. Aalis ako sa 6 na araw. Sharon, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Wala. Bisitahin ko lang si Bipla Kent tulad ng pinangako. Pasensya na. Napupuno ako ng trabaho. Baka, hindi ako makasama sa iyo. Abala ka ba sa trabaho? Abala? Si Stella? Alam kong galit ka tungkol sa restaurant. Huwag mo nang isipin. Nagbibiro lang kami ni Stella. Yun lang. Ayos lang. Gawin mo gusto mo. May dala akong hapunan para sa iyo. Iginiit ni Matt na manatili kasama si Stella. Sa kwarto natin siya matutulog ngayong gabi. Hindi ko papayagan bukas pauwiin kita. Bahala na. Basta, masaya ka. Sabi mo ayos lang sa iyo na tumira si Stella. Ipinaliwanag ko na yung tungkol sa restaurant at binilhan pa kita ng pritong manok. Sharon, alam kong naiinggit ka kay Stella, pero wag mong sobrahin. Hindi ako naiinggit, wala akong pakialam. Sobra ka mag-isip. Isa pa. Hindi ako kumakain ng pritong manok. Sharon, kailan ka pa naging imposibleng kausap? Ako? Imposible? Limang araw na lang. Matatapos na ang lahat. Sharon, ang iyong pangmasahe sa mukha ang sarap sa pakiramdam. Hindi ka naiinis. Kung gagamitin ko to, di ba? Nagamit ko na to dati. Hindi ka naiinis, sige lang. Nagamit ko na to dati. Kung hindi ka naiinis, sige lang. Sharon Quinn, sumpa ko haalisin kita. Ako lang ang babae. Nasa bahay na to. Ginang Yok, gusto mo maglaro ng huli ng isda? Sige. Maglalaro ako ng kahit anong laro kasama mo. Ginang Yok, mas magaling ka kaysa sa matanda. Walang isda. Pumili ka na lang ng ibang laro. Sharon, nagpapakatao lang si Matt. Paano mo papatayin ang sigla ng isang bata? Kaya, ang kanyang ugali ay abusuhin ng mga hayop?
Bitawan mo. Iilan lang na isda iyan. Hindi naman gaano mahalaga iyon. Hindi ito tungkol sa halaga nila. Gusto ko siyang maging mabait. Mabait? Magkano ang halaga ng kabaitan? Sa palagay ko, mabait. Hindi nakatulong sa'yo pangalagaan ng asawa mo. Protektahan ang pamilya mo. Pinuprotektahan ko lang ang mahalaga sa akin. Mas mahalaga ang mga istang ito kaysa sa nabanggit. Sharon, tigilan mo na ang pagpapanggap. Imposibleng wala kang nararamdaman para sa lalaking kasama mo sa loob ng 10 taon. Kung ikaw ay sapat na matalino, aalis ka. Hoy, Tigil! Anong nangyari? Anong nangyari? Stella, okay ka lang? Nasaktan ka ba? Napakasama ni Sharon. Natatakot ako. Okay lang, nandito ako. Sharon, anong ginawa mo? Ang masamang babae, sinubukang agawin ang fish tank at binasag ito, natakot si Miss York. Sharon, paano ka nang api kay Stella? Napakalupit mo. malupit ako? Inalagaan ko ang mga istang ito ng 2 taon. Kinuha nila ang akin. Tandaan mo, Ano kung sa iyo ang mga iyon? Mas mahalaga ang tao kaysa isda o tama ka? Sorry ka kay Stella ngayon. Nasugatan ang kamay ni Miss York. Stella, okay ka lang? Kailangan mo ng doktor. wala pang 2 araw. Bibigyan ko kayo ng basbas. Miss Quinn, malalim ang sugat mo. Bantayan ito sa mga susunod na araw para maiwasan ang impeksyon. Salamat. Narinig mo na? Lahat ng gamot ni Mr. Fox, imported. Para matulungan si Miss York na gumaling. Pinatawag pa niya ang bawat nurse sa VIP ward. Para lamang sa kanya, kung maaari lang akong magpakasal sa isang lalaking katulad niya, mamamatay akong masaya. Anong problema? M.M.'s Quinn. Hindi ko iyon sinasadya. Okay lang. Hello, Karen? Sharon, gusto ka ng paaralan. Mag-record ng demo track ay padala bago mag-enroll. Gagawin ko to kaagad. Sharon, sigurado ka bang ayaw mong manatili? Nagpasiya na ako. Sige. Handa na ang iyong ticket. Kunin mo to sa akin. Sa charity gala bukas ng gabi. Salamat, Karen. Sharon, perfecto iyon. Wala pa rin kamali-mali ang pagkanta mo. 10 taon na. Medyo kalawang na ako. Audio mo, trabaho. Nakumpuni ko na. Sayang nagpakasal ka at nalampasan ang pagkakataon. Mag-aral sa ibang bansa kung hindi sikat ka ng mga aawit ngayon. Ayos lang. Hindi pa huli ang lahat. Abala ako. Salamat sa recording. Himinahon ka. Kinakaya ko ito. Saan ka pumunta? Anong kailangan mo? Sharon, hindi ko naisip ng maayos. Tungkol sa pagtira ni Stella rito.
Nag-book na ako ng hotel para sa kanya para manatili. Mabuti. Kailangan ko nang umalis. Mamaya. Sharon! Teka. Pumunta ako sa tindahan para bumili ng bagong tangke para sa iyo. At sa dalawang, magkakaparehong goldfish. Bilang kabayaran. Ayos lang. Ilang isda lang ang namatay. Galit ka pa ba? Binigyan kita ng bagong tangke bilang kabayaran. Sana gumaan ang pakiramdam mo. Jared, may ilang bagay na hindi maayos ng pera. Kailangan ko. Sabihin sa'yo, Ano yon? Tatay, magsisimula na ang charity gala. Halika, alis na tayo. Hinihintay pa rin tayo ni Miss York. Pantayan mo ang asal mo. Isasama ko muna si Matt sa gala. Kung hindi kagyat, usap tayo mamaya. sige. Jared, baka hindi ka na kailanman makita kita pagbalik mo. Hahayaan ko na si Karen ang magsabi sa'yo tungkol sa diborsyo. Hello, Karen? Sharon, nasa pribadong silid ako sa unang palapag ng gala. Sige, paparating na ako. Sharon, nandito ka. Halika, upo. Naku po, anong nangyari sa kamay mo? Dalhin kita sa isang espesyalista. Hindi bale, mahuhuli ako sa lipad. Anong pinagsasabi mo? Kailangan ba talagang magmadali ka ng ganito? Oo. Kasunduan sa diborsyo, pakiusap. Abot mo sa kanya. Mahirap ito para sa'yo. Hindi ako makikialam. Heto ang mga dokumento at bisado. Kunin mo. Salamat, Karen. Sharon, teka. Sharon, bago ka umalis, may iba ka pa bang sasabihin? Oo, meron. Huwag mong sabihin kung nasaan ako. Ayokong may storbo. Tatlong oras na lang. Nasa paliparan na ako. Anong ginagawa dito ng matandang bruha? Pinalaan kitang huwag pumunta sa pagtitipon. Sinong nagpahintulot sa'yo na umalis? Tumigil ka dyan. Matt Fox, anong ginagawa mo? Ayos ka lang ba? Wala kang pakialam. Take kasalanan niya lahat. Pumasok siya ng palihim sa pagtitipon. Pinagtumbahan ang tore ng champagne na inihanda mo para kay Miss York. Ipag-apologize mo siya ngayon. Tumahimik ka. Nasaktan ang kamay mo. Pabendahan natin iyon. Ano ito? Hindi. Hindi. Ano ang ginagawa niya rito? Jared! Umiikot ang ulo ko. Masakit. Ms. York, anong nangyayari? Tatay, halika. Nakainom siya ng sobra. Stella, ayos ka lang? Saan masakit? Sharon, ipapakita ko sa'yo. Sino ang mas mahalaga kay Jared? Ako o ikaw? Jared! Masakit ang tiyan ko. At nahihilo ako. Maaari mo ba akong ihatid pabalik sa aking kwarto? May kondisyon sa tiyan si Stella. Ang alak ang nagpapalala nito. Ihahatid ko siya sa kwarto niya, babalik ako tutulungan kita. Umalis ka na. Hayaan mo na ako.
Jared. Tapos na. Mula ngayon, wala nang kinalaman sa akin ang pamilyang Fox. Ginoo, sa paliparan. Paalam. Jared. Uwi na ako. Maligayang pag-uwi. Nasaan tsinelas ko? Ginoong Fox, maligayang pag-uwi. Bakit ikaw? Paumanhin, Ginoong Fox, karaniwan. Si Ginang Fox mismo ang nag-aasikaso. Mag-iingat ako ng husto sa susunod. Tutulungan kita sa sapatos mo. Hindi na kailangan. Di pa nakauwi si Sharon? Hindi pa nakakabalik si Ginang Fox. Kailanman ay hindi pa siya nagpuyat ng ganito kahuli. Tatawagan ko ba siya? Hindi na kailangan. Hindi siya bata. Ano kayang maaaring mangyari? Malapit na siyang bumalik. Bakit narito lamang ang mga damit ko? Nasaan ang mga damit ni Sharon? Huwag mong sabihin. Huwag mo nang sabihin sa akin. Itinuring ni Sharon ang aming larawan sa kasal na parang kayamanan at nililinis araw-araw. Paano ito biglang nawala? Ano ang itinapon mo? Iyon ba'y... Ginoong Fox, nawalan ka ng mahalagang bagay. Nagtatapon si Sharon ng kahon ilang araw na ang nakalipas. Nagtatapon si Ginang Fox ng kahon ilang araw na inalok kong tumulong. Pero kalat lang daw ito siya mismo ang nag-asikaso. Pinahahalagahan ni Sharon ang mga larawang ito. Higit pa sa kanyang buhay, hindi niya maaaring itapon. Masyado yata akong nag-iisip. Tumawag na ba si Sharon sa bahay nitong mga nakaraang araw? Wala po, Ginoong Fox. Sharon, ano na naman ang ginagawa mo ngayon? Ginoong Fox, dumating si Ginang Mile bago ka bumalik. Wala ka sa bahay kaya nag-iwan siya ng folder. Mukhang importante ito. Bakit hindi mo kaagad sinabi? Tatay, nasa bahay na kami. Sharon? Tatay, ano yan? Wala. Jared, ayos ka lang ba? Bakit ka nagmamadaling umalis sa pagtitipon? Labis akong nag-alala. Ayos lang ako. Gumagaling na ba ang tiyan mo? Oo, mas mabuti na. Salamat sa paghatid sa akin pabalik sa kwarto ko. Walang anuman. Nasaan na yung matandang bruha? Karaniwan ng nakahanda na ang sapatos ko ngayon. Matandang bruha, palitan ang sapatos ko. Matt, tumigil ka sa pagsisigaw. Wala si Ginang Fox. Jared, sinabi sa akin ni Matt, hindi kailanman umuuwi ng hating gabi si Sharon. Baka naman, umalis ng padabog dahil galit siya. Sa nangyari sa pagtitipon? Buti nga, tumakas yung matandang bruha. Kung gayon, mananatili na sa atin si Beef Lapyok. Matt, bantayan mo ang bibig mo. Jared, hanapin natin si Sharon. Nangyari to dahil sa akin. Kung may nangyari man sa kanya, hindi ko kailanman patatawarin ang sarili ko. Bibi Yok, huwag mong alalahanin yung matandang bruha. Wala siya sa bahay, ilang araw na. Baka bukas umaga siya bumalik.
Sigurado ako, pinapaalala lang niya sa atin para hanapin natin siya. Sharon, gaano ka kakatang magpahirap? Nagkamali ka ng kalkula. Binibining Yok, bakit di ka nalang matulog dito ngayong gabi? Gusto kong makipaghati sa kama mo. Wala si Sharon. Bakit hindi ka nalang manatili? Ang galing! Kukuha na ako ng unan at kumot para sa iyo. May problema ba dyan? Jared! Masakit ang tiyan ko. Pwede ka bang pumunta dito? Stella, ano ang problema? Stella, anong gusto mo? Jared. Mahal kita. Jared. Hindi mo ba ako mahal? May asawa na ako. Alam ko, hindi mo minahal si Sharon. Tingin mo sa kanya, ikapalit ko lang. Jared? Ang minamahal mo ako. Diba? Stella, magkaibigan lang kami. Mahal kita. Jared! Wala sa bahay si Sharon ngayong gabi. Sigurado ka bang gusto mong sayangin? Perpektong pagkakataon? Umalis ka na. Hayaan mo ako. Jared, ano ang problema? Stella, siguro binigyan kita ng maling ideya. Pero si Sharon ang asawa ko. Hindi ko siya kayang ipagkanulo. Jared, magagalit ako. Kung lalayo ka. Sharon Quinn! Sa bandang huli, kukunin ko ulit si Jared mula sa'yo. Hindi ka naging higit pa sa isang kapalit. Abala ako sa trabaho, kaya hindi ako kakain sa bahay. Sharon, nakauwi ka na! Jared, ayos ka lang? Ayos lang ako. Bakit suot mo damit ko? Hubarin mo. Jared, naglaba ako ng mga damit ko kagabi. Sabi ko tanggalin mo. Tatay, binibining Yok, bakit kayo nag-aaway? Binibining Yok, anong nangyari sa kamay mo? Wala lang yan. Nakagat lang ako ng kutsilyo habang nagluluto. Nasaktan ka. Paano naging wala lang yan? Tatay, nasaktan ang kamay ni Binibining Yok sa paggawa ng agahan natin tapos sigaw ka ng sigaw sa kanya? Humingi ng tawad kay B. Flap Yok. Patawad. Nawalan ako ng pasensya kanina. Pero wag mong isuot ang mga damit ko sa susunod. Si Sharon lang pwedeng magsuot niyan. Nandiyan na naman si Sharon. Jared, mas sobra ba siya kaysa sa akin? Tas sa puso mo? Ayos lang. Ako ang nagkamali. Mag-iingat ako sa susunod. Binibining Yok, ginawa mo ba ito para sa akin? Oo. Ginawan kita ng congee na may pritong manok kauna-unahang ginawa ko kaninang umaga. Gusto ko ang pritong manok. Matt, anong problema? Matt, Tatay, masama pakiramdam ko. ma'am. Kumusta ang anak ko?
Huwag kang mag-alala, G. Fox. Ayos lang ang anak mo. Pwede na siyang umuwi pagtapos ng IV, pero mga matatanda. Dapat mas maingat. May genetic problem sa tiyan ng anak mo. Huwag siyang kumain ng mamantika o maanghang. Pero pinakain mo siya ng pritong manok para sa almusal? May genetic problem sa tiyan ng anak ko. Walang nagsabi sa akin. Hindi sinabi sa iyo ng asawa mo? Alam ni Sharon? Ito ba ay? Hello? Jared? Ano yon? Jared, may sakit si Matt. Malubha ba? Sabi ng doktor ayos siya ngayon pero May mahalaga akong meeting. Trabaho mo bilang ina ni Matt na alagaan siya. Tigilan mo na ko. Huwag lahat ng bagay. ako, Kaya hindi pinapayagan ni Sharon si Matt kumain ng pritong manok. Akala ko sobra siyang istrikto sa kanya. Pero ako pala ang nagkulang bilang ama. Ni hindi ko nga alam ang kanyang kalagayan. Ang kalagayan ni G-Matt ay bumuti ng malaki sa ilalim ng pangangalaga ni Biplak Quinn. Kontrolin lang ang kanyang dieta at siya ay gagaling tulad mo. Tinulungan ni Sharon ang problema sa tiyan ko. Nag-aalala si Miss Quinn baka magdulot ng mga epekto ang modernong medisina. Gumugol siya ng araw sa aklatan nag-aaral ng tradisyonal na medisina hanggang makakita siya ng lunas na makagagamot sa iyong karamdaman nang walang after effects. Teka, Jared, nasa bahay ka na. Inumin mo to. Mabuti sa tiyan mo. babaeng katulad mo lang mahuhulog sa kasinungalingan ng mga manggagamot. Hindi gumagana. Jared, ang gamot na ito, Hindi mo sinasabi na ikaw ang umimbento ng lunas na ito mismo, di ba? epektibo ang gamot na ito. Pakiusap, nagmamakaawa ko. Uminom lang ng isang mangkok sa isang araw, okay? Sharon, ano pa ang itinatago mo sa akin? Hindi bale. Mahal naman niya ako kaya ayos lang. Magso-sorry ako kapag nakabalik na siya. Huwag mag-alala, Mr. Fox. May reseta pa tayo ni Miss Quinn. Gagaling ng lubusan si Mr. Matt kung susundin niya ang paggamot. Nagtataka ako kung nakabalik na si Sharon. Ma'am, pakiusap pantayan niyo si Matt. Kailangan ko nang umuwi. Maaasahan niyo, nasa mabuting kamay siya. Ano yan? G-Fox, nandito ka na. Tinapon ko yung takeout ni Ganeng. York. Take out? Ibig mong sabihin, ang lugaw na kinain ni Matt ay take out? Sir, Kaya pala nagsuka ng dugo si Matt. Binigyan mo siya ng overnight fried chicken. hindi ako. G-Fox. G-N-Neng. York. Bakit hindi mo siya pinigilan? Alam mo ang kalagayan ng kanyang tiyan. Sinabihan ko siya. Sinabihan niya akong huwag makialam. G-Neng. York, may problema sa tiyan si G-Matt. Sabi ni G-Meng. Fox, iwasan niya ang mabibigat na almusal. Hindi naman siya mamamatay sa isang kainan. At, wag mo nang banggitin ang kanyang pangalan sa harap ko ulit. Pero itong fried chicken ay galing sa takeout kagabi. Walang makakaalam kung hindi mo sasabihin. Mas mabuti para sa'yo. Napanatilihin mo to sa sarili mo? Mamaya, akin na ang bahay na to. Kung maglakas loob kang magbunyag, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo to. Nasaan si Stella? Nasaan si Stella? Lumabas si Miss York. Asikaso ko siya pagbalik niya. Excuse me, sir. Oo? Ikaw ba ito sa larawan? Bakit may larawan mo ako? Paano mo nakuha? Nakita ko sa tambakan. Sa tambakan? Oh, marami pang ibang bagay bukod dito. Kung nahuli lang sana ako itatapon, nasana ito sa pandurog. Isang mailigtas lang ang nahagilap ko. Sharon, bakit mo ito itinapon? Sinusuko mo na ba ang kasal natin? Bumalik na ba si Sharon? Hindi pa nakakabalik si Mrs. Fox. Hindi pa, sir. Kakaiba siya kumilos nitong huli. Nag-impake na siya. Pwede na umalis si Mrs. Fox? Impossible. Mahal na mahal niya ako. Hindi siya alis. Sir, ipinadala ni MDM. Mahal ang sobre kagabi galing daw kay Mrs. Fox. Baka nandoon ang dahilan kung bakit siya umalis. Bakit hindi mo agad sinabi? Sharon, tingnan natin kung anong iniwan mo sa akin sa loob ng sobre. Impossible.
Ano ang nangyayari? Kailan ko nilagdaan ang mga papel ng diborsyo? Baka, Sharon, hindi ko kailanman ninais na diborsyohin ka. Bakit? Bakit mo nais na magdiborsyo? Paumanhin, ang numerong tinawagan ay hindi magagamit. Paumanhin, ang numerong tinawagan ay hindi magagamit. Sharon, iiwan mo ba talaga ako? Tatay, problema? Oh? Nasaan na ang matandang bruha? Matandang bruha, lumabas ka. Magluto ka para sa akin. Gutom na ako. Ginagawa mo, matandang bruha? Gusto mo ba akong patayin sa gutom? Tumigil ka sa pagsigaw. Umalis na siya. Oh, wakas, nawala na ang talunan. Tatay, hilingin natin kay Miss York na lumipat dito. Gusto ko si Miss York ang maging nanay ko. Si Sharon ang ina mo. Sino ang nagturo sa'yo ng mga salitang yon? Hindi siya karapat-dapat na maging ina. Wala akong ina walang kwentang ina tulad niya. Ang matandang bruha, naglakas loob, sirain champagne tawa ni Miss York. Hindi ko siya patatawarin. Dapat mas malakas ang pagtulak ko. Tumahimik ka. Tatay, hindi mo pa ako napalo dahil sa matandang bruha yon. Tumigil. Pinalaki ka niya ng 7 taon. Paano mo siya masasamain? Sabihin mo sa akin. Sino nagturo sa iyo niyan? Si Miss York. Sabi niya, talunan si nanay, tatawanan ako ng mga kaibigan ko. Stella, hanapin ko muna si Sharon, tapos kita aasikasuhin. Gusto kong hanapin mo si Sharon. Hanapin mo siya. Kahit ano ang mangyari. Sharon, nasaang bahagi ka? Ginoo, 3 araw na kayong hindi kumakain. Kailangan mo pa rin kumain habang hinahanap si Geeng Fox. Ayaw niyang makita kang ganito. Hindi ako makakakain. Wala akong balita kay Sharon. Sharon, ikaw? Mr. Fox, nahanap mo na ba si Sharon? Wala pa ring balita kay Mrs. Fox. Ano yon? Sabihin mo sa akin. Mr. Fox, bago lang namin nalaman na ang mga negosyo ng mga York sa ibang bansa ay bagsak na lahat. Malamang bumalik si Stella dahil lang sa pera mo. Ano? Ano? Ginoo, balita mula sa ibang bansa. Maaasahan ito. Stella, kaya ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. G. Fox. Nangyari ang insidente sa fish tank dahil si BP York ay nakikipag-away kay Ginang Fox. Nasaktan din si Ginang Fox. Pero nag-aalala ka kay BP York. Paulit-ulit kong nasasaktan si Sharon. Ako ang nagtulak sa kanya. Hanapin si Sharon sa anumang paraan. Gagantimpalaan ang may impormasyon. Opo, Ginoo. Ginoo, ipinadala ni Ginang Mile ang kasunduan sa diborsyo. Baka alam niya kung saan si Ginang Fox. Oh? Sigurado akong alam niya. Hahanapin ko siya. Inay, saan pumunta si Sharon? Tumalaw ba siya sa iyo? Inay, sabihin mo sa akin, saan siya pumunta? Ikaw at si Sharon. Hindi naman nagmamahalan. At ngayon ay bumalik na si Stella. Nakita ko kayong dalawang lumaki ng magkasama. Inay, nais mo rin akong maging kay Stella. May ibang motibo si Stella. Naka-move on na ako. At hindi ko kailanman binalak na diborsyuhan si Sharon. Hindi ba? Pumirma sa papel? Nanay, pakiusap, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Sige. Sasabihin ko sa'yo, nabasag ang puso mo nang pumunta sa ibang bansa si Stella noon. Wala akong magawa. Kinontak ko si Sharon. Binayaran siya ng 5M para sa 10 taon ng buhay niya para tulungan kang makabangon. Impossible. Hindi siya isang materialistikong babae. Alam kong hindi siya isang materialistikong babae. Marahil siya. May sariling mga dahilan na hindi niya masabi. Sinasabi kong totoo. Tingnan mo ito mismo. Paano yon posible? Well,
Gustong-gusto ko talaga ang babaeng iyon. Ipinanganak pa niya si Matt. Akala ko kayong dalawa ay mabubuhay nang masaya magpakailanman. Ngunit biglang bumalik si Stella. Naku! Binitawan ni Sharon ang kayamanan at ang kanyang anak para kayo ni Stella ay magkasama. Sinabi niya na siya ay lalayo sa amin magpakailanman. Impossible. 10 taon na tayong magkasama. Alam kong may nararamdaman siya para sa akin. Mahal niya ako. Inapakiusap sabihin mo sa akin. Saan siya pumunta? Nangako ako kay Sharon na hindi ko sasabihin sa iyo. Sige, si Sharon ay nasa Waltz Music School. Ikaw na ang bahala para malaman ang natitira. Sharon, saan ka man naroroon, hahanapin kita. Jared? Saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Jared! Anong nangyari? Masama pakiramdam mo? Hayaan mo ako. Umalis ka. Huwag mo akong pigilan sa paghahanap kay Sharon. Aray! Jared, ang hiwa na mula sa fish tank, ang sakit pa rin talaga ng sobra. Maaari mo ba akong tulungan? Tatay, akala ko gusto mo si Miss York. Bakit mo hanapin ang talunang iyon? Sino ang tinatawag mong talunan? Pinalayas mo ang babaeng nagluwal sa iyo at ininsulto mo pa siya? Stella, ano ang itinuturo mo sa anak ko? Gusto mo bang mamatay? Jared, anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga lalang mo. Mas alam mo kaysa kanino man kung bakit nasira ang fish tank. Na-ospital si Matt dahil sinadya mong binigyan siya ng overnight na fried chicken takeout. Akala mo ba tanga ako na hindi malalaman ito? Paano mo nalaman? Miss York, pinakain mo ba ako ng overnight na fried chicken? Hindi. Hindi ko talaga ginawa. Jared, maaari akong magpaliwanag. Stella, plano mong lahat para mapaalis si Sharon. Balak kitang harapin mamaya, pero dahil pumasok ka mismo dito, haharapin na kita ngayon. Jared, hindi ito ang iniisip mo Ako lang talaga. Ginawa ko mahal kita. Kaya pinalayas ko si Sharon. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Tayo ay itinakdang magkasama. Magsama na tayo muli. Haalagaan ko kayo ni Matt. Magpakailanman. Noong 20 anyos tayo, iniwan mo ako at nag-abroad. Nalulunod ka sa utang sinusubukang kunin ang pera ko. Stella, akala mo madali pa rin akong lokohin? Jared, hindi yan totoo. Huwag ka makinig sa mga chismis na yon. Ang katotohanan, mabubunyag na sa lalong madaling panahon. Nasa lugar ko ngayon si Stella. Sabihin sa mga taga-singil na pumunta rito. Huwag, Jared, pakiusap. Alam kong nagkamali ako. Huwag mong sabihang pumunta sila. Papatayin nila ako. Masyado kitang pinagbigyan. Sumama ka sa akin para hanapin ang nanay mo at humingi ng tawad sa kaniya. Jared! Kung aalis ka, pagsisisihan mo to. Miss York, we've been hinahanap ka namin dito. Oras na para magbayad ka, hindi ba? Ano nga ba ang gusto mong gawin? Yamang wala kang perang ipambabayad sa amin, maghahanap kami ng ibang paraan para mabayaran ang utang. Huwag kayong lalapit. Umalis kayo. Bitawan ninyo ako. Ito ay illegal. Tumahimik ka o pagsisisihan mo. Dalhin siya. Bitawan ninyo ako, please. Sharon. Teka. Carl, paano kita matutulungan? Sharon May, magandang balita ko para sa'yo. Kumakalat ang mga chismis tungkol kay Jared kamakailan. Narinig kong iniwan niya ang babaeng iyon.
At ngayon abala siya at ang kanyang anak sa paghahanap sa iyo. Oh, 10 taon, wala silang pakialam sa iyo. Ngayon, sabik na sabik silang naghahanap sa iyo. Anong tingin nila sa iyo? Napakasama ng pagtrato sa iyo. pero maayos na ang buhay ko ngayon. Kung Jared ay maglakas loob na guluhin ka, pagsisihan niya iyan. Pinahahalagahan ko yan. Ako na bahala. Gabi na. Kailangan kong magluto para kay Marie. Paalam. Tapos, magkita tayo bukas. Carl, nahulog ka na ba kay Sharon? Narinig kong diborsiyada na si Sharon at may anak pa. At ngayon, ay umampun siya ng batang nagngangalang Marie. Baka si Marie ang kanyang sekretong anak. Si Marie ay isang ulila na inampon ni Sharon. Tigilan ang pagsachismis tungkol sa kanya. O pagsisisihan mo iyan. Narinig kong naroon na si Jared sa Ovia. Narito ba siya para bawiin si Sharon? Carl, may malubhang problema ka. Sharon, nakauwi ka na. Marie? Ako at si Marie, galing sa iisang pamilya. 3 taon na ang nakalipas, inampun siya ng dayuhang mag-asawa. Ngunit namatay sila sa aksidente. Napadpad si Marie sa pamumuhay sa kalye at aking nasalubong siya. Ma'am, sandali lang. Nahulog ang pitaka mo. Salamat. Ikaw ba si Marie? Bakit suot mo apron ko? Sharon, nagluto ako ng paborito mong prinitong talong. Sharon, ang tiyaga mong magtrabaho araw-araw. Ayokong maging pabigat. Sa loob ng 10 taon sa aking pamilya, napakahirap magtrabaho para alagaan sina Jared at Matt. Ngunit hindi nila alam ang paborito kong pagkain. Sharon, hey! Bakit ka umiyak? Sa palagay ko, pagtanda ang nagpapasentimental sa akin. Nahagip ako ng damdamin ng batang di ko anak. Hindi ako umiyak. Pumasok na tayo. Oras na kumain. Sige. Sharon, ikaw ba yan? Sharon, sa wakas, nakita. 2 linggo na akong nasa Ovia. Akala ko hindi na kita makikita. Umalis na tayo. Sharon, huwag kang umalis. Paano kita matutulungan, Ginoong Fox? Sharon, 1 buwan ka na nang wala. Hindi ka na bababalik sa tahanan? Paumanhin, maayos ang buhay ko rito. Kung tapos ka na, umalis ka na. Galit ka pa rin sa akin, di ba? Pulag ako noon. Nagbayad na si Stella sa kanyang ginawa. Gagawin ko ang anumang gusto mo. Gusto mo ang harding ito? Umuwi ka na. Bibilhan kita ng mas malaki at uupahan ng hardinero para alagaan. At gusto mong mag-aral ng musika? Uupahan ko ang pinakamahuhusay na guro sa mundo. Jared! Sharon, nakikiusap ako. Umuwi ka na kasama ko. Sige na, bibigay ako sa iyo. Hey, Sharon. Huwag kang mag-alala, Marie. Hindi kita pababayaan. Jared, diborsiyado na tayo. Tigilan mo na ako. Jared? Hiwalay na tayo. Tumigil ka na. Umalis ka na. Hindi ka welcome dito. Sino ka? Bitawan mo yan. Hindi mo siya maaagaw sa akin. Bitawan mo? Hindi ako. Matagal ninyo siyang inapi. Hindi ko papayagan na kunin mo siya. Sharon! Poprotektahan kita. Wala na akong natira ngayon. Hindi ko kayang mawala ka rin. Huwag kang mag-alala, Marie. Hindi kita pababayaan. Bitawan mo siya. Matandang bruha, lakas ng loob mo, itinulak mo ako. Sinaktan mo ako dahil sa batang iyon. Pantayan mo ang bibig mo. Mula ng araw na ininsulto mo at hindi rumespeto sa akin, tapos na tayo. Anak ka ng mga Fox. Hindi ko. Tatay, ayaw na sa akin ni nanay. Hindi makakatulong ang pagiyak ngayon. Nang gamitin ni Stella ang pritong manok para bilhin pagmamahal mo laban sa ina. Huminto ka para mag-isip. Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad sa nanay mo. Nanay, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Alam kong may mabuti kang hangarin.
Hindi ko sana dapat sinaktan ka o sinigawan. Huwag mo akong iwan. Sharon, nagkasala kami sa iyo. Pinibilang lang namin ang lahat ng kabutihang ginawa mo. Naunawaan na namin iyon ngayon. Sharon, maaari ba tayong magsimula muli? Hindi. Hindi. Bakit? Hindi mo ba ako minahal? Kahit na lang. Pagkatapos ng 10 taon ng pag-asawa, ang ating pag-aasawa ba? Hindi tungkol sa pag-ibig para sa'yo? Tama. Isang walang saysay na tulad ko, hindi kailanman magkakasya sa buhay mo, lalo nang hindi makakamtan ng pagmamahal mo. Sa palagay ko, ang pag-ibig ay hindi para sa mga katulad ko. Sharon, ako. Jared, makinig. Hindi ko minahal kayong dalawa. Hindi nun, hindi ngayon. At hindi kailanman. Huwag kang makialam sa buhay ko. Umalis na tayo. Ako. Dahilan kung bakit gustong umalis ni Sharon. Sharon, ginawa ko ang paborito mong ulam. Sharon, tikman mo. Sige na. Sharon, masarap ba? Masarap. Marie, ang galing mong magluto. Swerte ko. Kung gusto mo, pwede akong magluto para sa iyo araw-araw. And God, hindi kita papayagang gawin iyon. Kung hindi mo ako tinanggap, nasa kalye pa rin ako ngayon. Ayokong makita kang napapagod. Tulungan na kita ngayon. Pwede mo ba akong maging nanay? Bakit mo naisip iyon? Lumaki akong walang ina. Gusto kita. Gusto kitang maging nanay ko. Pwede kitang lutuan araw-araw mula ngayon. Paglaki ko, magtatrabaho ako para tulungan ka. Sharon, hindi kita gagambalain kailanman. Sige. Simula ngayon, ako na ang nanay mo. Talaga? Oo, ang galing. May nanay na ako. Nanay. Mahirap ang buhay ni Marie. Tulad ko. Hindi ko hahayaang maranasan niya ang kapalaran ko. Sharon, talagang hindi mo ako patatawarin? Tatay, gutom na ako. Sana may sopas ni nanay. Nagsisisi ka na ngayon? Bakit hindi ka nagmalasakit? Hindi lang si Matt, nabigo rin akong pahalagahan si Sharon. At hindi talaga pinahalagahan siya. Sharon! Nanay, nanay! Alam naming nagkamali kami. Maari mo ba kaming patawarin? Tatay, gusto ko si nanay. Ayokong umalis siya. Matt, huwag kang umiyak. Hindi niya tayo iiwan. Tatay, totoo ba iyan? Patatawarin ba talaga tayo ni nanay? Galit lang siya. Humingi tayo ng tapat na paumanhin. Hindi na tayo iwan. Mag-sorry tayong dalawa. At patawarin tayo ni nanay. Marie, papasok na ako sa akademya. Manatili ka lang sa bahay, ha? Nanay, huwag kang mag-alala. Magpapakabait ako. Nanay, tingnan mo. Ang daming regalo. Anong tinitingnan mo? Jared,
Gustong-gusto ko tong mikropono. Mabibili mo ba to para sa akin? Maliit si Matt. Alagaan mo siya. Wala ka ng oras para kumanta. Pwede namang hintayin yon. Jared, ang ipinagpalibang pagmamahal ay pagmamahal na itinakwil. Nanay, tingnan mo. May isang buket ng mga rosas din. Ibigay mo. Sharon. Sharon. Nanay! Huwag kang mag-alala. Sharon, Ano ang gusto mo? bakit mo itinapon? Hindi ba mga rosas ang pinakagusto mo? Mahilig si Stella sa rosas. Ayoko sa matinik na rosas. Sharon, pasensya. Hindi ako handa. Bibigyan kita bukas. Mga lirio? Tulip? Tama na, Jared. Nilinaw ko na ang relasyon natin. Gagambalain mo ako muli. Tatawag ako ng pulis. Marie, umuwi ka na. Sige. Isara ang pinto. Huwag magpapasok ng estranghero. Sige? Sige, ma. Sige na. Binabalaan kita. Huwag mong galitin si mama o wala kang konsiderasyon. Tumabi ka. Sharon, huwag kang aalis. Ano ang gusto mo? Sharon, nagkamali ako. Bumalik ka na ha? Kukuling ko ang natitira kong buhay sa pagsisiri. Jared, sugat ang puso. Parang basag na salamin. Hindi na natin maibabalik ang dati. Bitawan mo ako. Hindi kita bebitawan hanggat hindi mo ako pinapatawad. Ma, naunawaan na namin ang aming pagkakamali. Pakiusap, patawarin mo na kami. Huwag mong saktan si mama. Tumawag na ako ng pulis. Ginoo, pakikuha mo. Mangasal ka sa kanya uli, haharapin mo ang pagkakakulong. Asawa ko siya. Hindi ko siya inasar. Hiwalay na kami. Ginoo, patingin ang pasaporte mo. Paumanhin, nag-expire na ang visa mo. Kailangan ng anak mo, umalis ka agad sa bansa. Dalhin mo sila. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo si tatay. Ma, dinadala na nila si papa. Tulungan niyo siya. Miss Quinn, inaasar ba niya kayo sa anumang paraan? Oh, Ginoo pa uli-ulit ninyong inaasar. Si Miss Quinn hindi tatanggapin ang visa application ninyo nang walang kanyang pahintulot sa hinaharap. Hindi. Sharon, huwag gawin ito. pakidala na sila. Mapanatag ka. Narito kami para sikasuhin ito. Sharon, Sharon. Ni hindi mo maayos na maluto ang pansit, nagkakapalagay ka pang 5-star chef. Nakakahiyak. G-Fox. Sinunod ko ang recipe ni Gneng. Quinn. Hindi ka siya. Sa kanya lang ang mga recipe. Huwag ka nang pumasok bukas. Natanggal ka na. Sino naglagay ng rosas dito? Hindi mo alam na ayaw ni Sharon sa matitinik na rosas. G. Fox. Ako. Tanggal ka na. Huwag ka nang pumasok bukas. Umalis ka na. G-Fox. Nakatanggal ka na ng 20 chef at 28 nani ngayong buwan. Alam kong namimiss mo si Gnang, Quinn. Pero, natatangi siya, walang kapalit sa kanya. Pumayag na ba si Sharon sa visa application ko papuntang Ovia? Hindi. Asikasuin mo na. Sige. Tay, sinulat ko ang apology letter para kay nanay. Susulat ako kay nanay ng liham ng paghingi ng tawad araw-araw. Patatawarin niya kaya tayo? Siyempre. Patawarin niya kayo basta hindi kayo susuko. Sobrang miss ko si nanay. Miss ko ang sopas niya.
Kaya hindi tayo dapat sumuko. Hindi ako hihinto hanggat hindi tayo pinapatawad ni nanay. Gusto niyang iguhit ko si nanay at wala tayong anumang litrato niya. Kumukupas na ang mukha niya sa isip ko. Sandali lang. Hahanapin ko ang litrato niya para sa'yo. Paano nangyari ito? Wala man nga akong litrato ni Sharon. Quinn, lumapit kay G. Fox. Lumayo ka! Ayoko kang katabi. Sige. Paano nangyari? Wala ba talaga akong pakialam sa kanya? Napakalamig ko kay Sharon. Hindi ko siya pinapahalagahan. Tatay, anong nangyari? Ayos lang ako. Matt, pangako, hahanap ako ng litrato ni nanay para sa'yo. Naniniwala ako sa'yo. Susulat ako ng liham kay nanay para humingi ng tawad. Ano? May balita ba kay Sharon? Paumanhin, G-Fox, wala pang balita kay Ginang. Quinn, pero may natagpuan akong bakas. Anong bakas? Ang punong balak tulungan ni Ginang. Quinn ay doon siya lumaki. Kilalang kilala siya ng direktor. Maaari tayong makakita ng impormasyon doon. Bilisan mo. Handa ang kotse. Pumunta tayo sa ampunan. Sharon, kumusta ka na? Kumakain ka ba ng maayos? Inaalagaan mo ba ang sarili mo? Huwag kayong mag-alala, gang. Kent, maayos po ako. Hindi tulad ng nakaraang 10 taon. Walang tigil na pagtatrabaho para sa iba. Ngayon, nakapagtutuon ako sa pag-aaral ng musika. Natutuwa ako. Hindi pa naman katagalan ang pag-alis mo pero naisip kita. Nag-aalala ko kung kumusta ka na. Huwag mag-alala. Aalagaan ko ang sarili ko. Balak mo pa ba talagang bumalik? Alam kong maganda ang pamumuhay sa ibang bansa. Ngunit hindi ito maihahambing sa tahanan. Pagkatapos kong graduate, babalik ako para paunlarin ang karera ko. Mabuti. Natakot ako na hindi na kita muling makikita. Pagbalik ko, una kong dadalawin. Sige, sige. Hihintayin kita. Sharon, may mga bagay akong kailangan gawin. Makikipag-ugnayan ako kapag libre ako. Mauna ka na. Bababa na ako. Paalam. Tuloy po. Kumusta, Ginang Kent? Ako si Jared Fox. Anong nagdadala sa iyo rito? Walang seryosong bagay. Pumunta ako upang dalawin ka. Pinili ko ang mga ito. Para lamang sa iyo. Ibalik mo ito. Hindi ko talaga kaya. Tanggapin ang iyong mga regalo. Ginang Kent, huwag mong ipagkamali ang sinasabi ko. Nais ko lang magtanong tungkol sa isang bagay. Ako, hindi maabot si Sharon. Maaari mo ba akong tulungan na tawagan siya? Ginong Fox, nagbibiro ka siguro. 10 taon kang nakasal sa kanya. Kung hindi mo siya maabot, paano ko kaya magagawa iyon? Ay nako, walang naglakas loob magsalita kay Ginong Fox ng ganyan. Magagalit na galit siya. G-Fox, ikaw. Gang, Kent, nakasala ako kay Sharon. Ang gusto ko lang ngayon ay magbayad puri. Bigyan mo ako ng pagkakataon. G-Fox, hindi ko sinasadya na pahirapan ka. Maraming hirap ang dinanas ni Sharon nung kasama ka niya para suportahan ang aking cancer treatment. May utang na loob ako sa kanya. Wala akong karapatang magdesisyon para sa kanya. G-Fox, sana ay maintindihan mo. Pumirma si Sharon sa kasunduang iyon noon para... Oh, pumirma siya dahil sa akin. Sa huling dekada, tinutulungan ni Sharon ang iba. Napakabait niya. Pero siniraan ko siya. Pasensya, Ginang Kent.
Nabigo ko si Sharon. Nasaktan ko siya. Hindi ako ang dapat hingan ng paumanhin. Humingi ng tawad kay Sharon. Gagawin ko. Maghihintay ako sa pagbalik niya at personal na hihingi ng tawad. Hihingi ng kapatawaran. Ginang Kent. Salamat. Aalis na ako ngayon. Nakalulungkot magiging napakahirap para kay Sharon na bumalik. Matapos masaktan ng labis. Si Sharon iyon. Pinakabagong balita sa mga sikat. Mang-aawit na si Sharon Quinn naging A-lister ng maging hit ang awiting Lonely City. Pagkalipas ng 1 taon mula sa debut at 20 na release, Lonely City ay nanguna sa chart at nanalo ng maraming parangal. Si Sharon. Natupad na ang kanyang pangarap naging tanyag na mga awit. Sharon. 1 taon na. Miss kita. Mr. Fox, may update lang ako. Si Miss Quinn ay magdaraos ng konserto dito. Talaga? Oo, nakabenta na ang mga tiket. Sharon. Sa wakas, babalik ka na. Alamin ang kanyang flight. Pupunta ako sa airport para sunduin siya, magtatapat ulit ako sa kanya. Opo, Mr. Fox. Sharon, Anong ginagawa mo dito? babalik ka para magkonsierto, di ba? Babalik ako kasama mo. 1 taon ka palang nagde-debut, pero ang dami mo nang napanalunang parangal. Pinili ka na ni Waltz bilang kinatawan nito. Kung ganyan ka kagaling, maiiwan mo kami. Mr. Logan, libangan lang ito sa'yo. Para sa akin, kailangan kong gawin ito para mabuhay. Babalik ka ba pagkatapos ng konserto? Maganda dito pero hindi ito tahanan. Bukod pa hindi ako makakuha ng karapatan sa pag-ampon dito. Gusto kong bigyan ng tahanan si Maria at babalik ako para ayusin ang orphanage. Napakadakila mo. Nasa likod mo ako. Kapag nakabalik ka na, kung kailangan mo ng tulong, ang pamilya Logan ay malaking impluensya doon. Kung nais ka saktan ng pamilya Fox, kailangan mo na nilang lampasan ako. Maraming salamat, Mr. Logan. Walang problema. Matalik tayong magkaibigan, di ba? Nanay, tapos na akong mag-impake. Mr. Logan? Ang tagal nating hindi nagkita. Ang ganda mo ngayon. Salamat, Mr. Logan. Ito, hayaan mo akong tumulong. Handa na ang private jet ng pamilyang Logan. Kailangan nating pumunta sa paliparan. Tara na. Halika na. Sige. Reyna Sharon. Di na ako makapaghintay. Malapit na siya. Wow! Sharon. Alam kong ayaw mo sa rosas. Espesyal kong pinili ang mga tulip na ito para sa'yo. Ito ang aming dalisay na pag-ibig. Tatay, nandito ba sila para nakawin din si nanay? Hindi. Sila ay mga tagahanga ng nanay mo. Mahal na mahal nila siya, tulad natin. Kaya patuloy kong mamahalin si nanay at susuportahan siya magpakailanman. Pero, galit kaya si nanay sa atin? Siguro. Patatawarin niya tayo. Narito na si nanay. Sharon. Sharon! Ang ganda mo! Tagahanga mo ko palagi. Sharon! Mahal ka namin! Sharon! Sharon, masigla ang mga tagahanga mo. Mag-ingat ka. Manatiling ligtas. Huwag mag-alala. Pinakamamahal na mga kaibigan at tagahanga, salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Ito ang arrival hall, huwag magsiksikan dito. May fan sign ako mamaya. Kukuha ako ng litrato at pipirma sa gamit nyo. Salamat sa pangunawa. Sharon, narito na ang sasakyan. Magpatuloy tayo. Sige. Paalam. Tatay, tingnan. Aalis na si mama. Tara, Punta tayo kay mama. magsiusog kayo. Nanay ko yan. Sharon, hintayin ninyo ako. Sharon. Tanga, mamatay ka para sa idol mo, mamatay ka na lang. Huwag mo akong idamay. Tatay, okay ka lang? Ayos lang ako. Pasensya, Matt. Wala akong silbi. Hindi ko siya maabot.
Ayos lang tatay, babalik si nanay. Maghanap tayo sa kanya ulit. Oh, ngayong bumalik na siya, tiyak na makikita natin siya muli. Ano yon? G-Fox. Sa 3 araw na ang konserto ni Beb Quinn. Bumili ako ng VIP tickets para sa inyo at kay G-Mat. Makikita niyo si Bip Quinn sa backstage. Ipadala ang ticket sa mansyon. Kanselahin ang plano ko sa susunod na 3 araw. Gusto kong makita siya sa pinakamaganda kong kondisyon. Opo, G-Fox. G-Fox. Heto ang mga ticket sa konserto. Kumusta na? Maayos, G-Fox. Pagkatapos ng konserto, makikipagkita siya sa mga VIP. Makikilala ninyo si Bip Quinn. Mapuntahan na natin si nanay ngayon din. Sige, tara. Halika na. Paumanhin, Ginoo. VIP section ito. Hindi ka pwedeng narito. VIP ako. May ticket ako. Pumasok na po, Ginoo. Maari ko bang malaman kung saang silid si Miss Quinn? Si Miss Quinn ay nasa green room. Salamat. Sharon, perpektong nagawa ang iyong konsierto. Kahit ako ay naantig ng iyong tinig. Oo. Ako rin. Naantig. Marie, kailan ka natutong magsipsip? Hindi ako sipsip. Ito ang totoo. Sige, susunod oras na para sa litrato kasama ang mga tagahangang VIP. Pero, nakita ko sina Jared at Matt sa listahan. Sharon, dapat ba natin silang burahin sa listahan ng VIP? Hindi ako natatakot. Para sa akin, karagdagan lamang silang 2 tagahanga. Huwag kang mag-alala. Nandito ako, hindi ka nila masasaktan. Tara na, sama tayo sa huling grupo. Sige. Sharon, sa wakas, nakita na kita. Sa wakas, nakita na kita. Bakit ka nandito? Huwag kang makialam. Umalis ka. Ginong Fox, kayabangan mo, wala pa ring pagbabago. Kaya ko ito. Sharon, nakabalik ka na rin. Nagantay ako ng 1 taon. Magpakasal ulit tayo ngayon din, okay? Ginoo, pribadong lupain ito? Umalis kayo. Sharon, paano mo nagawa? 10 taon na tayong mag-asawa. Hiwalay na tayo. Sharon, baka ayaw mo sa akin. Pero si Matt, anak mo siya. Tama na, Jared. Nagsisisi ka na. Bakit ngayon ka lang? Narinig mo na ba ang umiyak sa natapong gatas? Hoy, guwardiya. Ginugulo nila si Ginang Quinn. Palayasin sila. Sige. Lakas ng loob mo? Ikaw ang nanusol kay Sharon. Kung hindi, hindi niya ako at si Matt iwan. Ngayon paparusahan kita. Walang hiya ka. Ginoong Fox, tigilan mo ang panghihimasok sa buhay ko. Kung hindi, pagsisihan mo to. Sharon, ako. Paalisin mo sila. Ginoo, mangyaring umalis na. Inay pakiusap. Huwag mo akong palayasin. Patawad sa nagawa ko. Umalis ka. Sharon, Tatay, ayaw na ba talaga tayo ni Mama? Sharon. Alam kong nasaktan kita. Gagawin ko ang lahat. Basta't patawarin mo ako. Matt, patuloy tayong humingi ng tawad kay Mama. Papatayin niya tayo. Jared! Tapos ka na ba? Mama, anong ginagawa mo dito? May problema sa pananalapi ang kumpanya. Nandito ka't hinahanap ang babaeng iyon. Mama, talo lang. Tama na. Tigilan mo yan. Bilisan mo. Ayusin ang problema ng kumpanya. Iwan mo sa akin. Sharon, may problema ang pamilyang Fox. Problema nila iyon, hindi ko. Wala tayong relasyon. Totoo. Ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng konsierto mo. Tama na. Ito, ipagtagay kita. Umaasa ako na lahat ng iyong mga konsierto sa hinaharap ay magiging matagumpay. Mama, sana'y manatili kang bata magpakailanman. Salamat. Tagay. Sharon! Sharon, matagal na tayong hindi nagkita. Nagulat ako, 1 taon lang naging sikat ka ng mang-aawit. Mukhang tamang desisyon ang pagpapadala sa iyo sa Waltz Music School. Karen, anong gusto mo? Malinaw na ang sitwasyon. Hindi ka pwedeng iwan ni na Jared at Matt. Checking 5 milyon. Sana ay bumalik ka sa kanila. Dahil sa magandang asal mo, noong nakaraan sa hinaharap, bibigyan kita ng $5 milyon bawat taon. Karen, hindi ka nagbago. Iniisip mo pa rin kayang ayusin ng pera ang lahat sa iyong mga mata. Negosyo mo ba si Jared? Anong ibig sabihin? Paumanhin,
Wala akong utang sa pamilya Fox. Ayaw kong makialam. Kung hindi ka nasisiyahan, maari ko ring ibalik ang 5 milyon mong dolyar. Sharon, huwag mong kalilimutan na hindi ka kailanman makakapasok sa Waltz Music School kung hindi dahil sa amin. Mali ka. 10 taon na. Nakapag-aral ako sa ibang bansa. Pero biglang nagkasakit si Geenang. Kaya napilitan akong pumirma sa kasunduan sa mga Fox. Kung hindi, sana nakapag-ipon na ako ng 5 milyong dolyar at nakontrol ko na ang buhay ko. Anong lakas ng loob mo? Naging magalang na ako. Sana maunawaan mo ang ibig kong sabihin. Desidido na ako. Sharon, huwag kang magyabang dahil ang sikat ka na ngayon. Ito ay Jenton. Kung makikialam ka sa pamilya Fox sana, handa ka sa mga kahihinatnan. Nagbabanta ka ba sa kanya? Sino ka? Ito ay pagitan namin at ni Sharon. Binabalaan kita. Huwag kang maging pakialamera. Ang problema ni Sharon. Mga problema ko. Anong lakas ng loob mo? Ano ang ibig sabihin ng makialam sa pamilyang Fox? Pamilyang Fox, mayabang pa rin. Sa tingin mo ba talaga ay kontrolado mo ang lahat? Dalhin mo sila rito. Mr. Logan. Nakakaabala siya sa aking pagkain. Palayasin mo siya. Sir. Anong lakas ng loob mo? Ako ang matriarka ng pamilyang Fox. Teka, Dalhin mo ang pera mo. salamat po. Nangangako ako. Aalagaan kita ng mabuti. Tutuparin ko iyon. Wow! Ang astig mo, Logan. Ma, ito sana si Mr. Logan na lang tatay ko. Ganun nga, maaari niya tayong protektahan magpakailanman. Kalokohan. Mr. Fox, nakabalik ka rin. Nasa problema tayo. Anong nangyari? May nag-report sa Fox Corp sa pag-iwas sa buwis may ebidensya. Multa natin. Higit sa 100 milyon. Ano? Mr. Fox, gulo ang lupo ng mga direktor. Humihingi ng paliwanag ang mga shareholder. O isasakdal nila tayo. Anong dapat natin gawin? Mr. Fox! Tatay, huwag mo akong takutin. Anong nangyayari? Jared, anong masasabi mo sa regalo ko para sa'yo? Ikaw ang nag-report sa Fox Corp? Tama. Ako nga. Jared, pinawalan mo ako ng isang kamay talaga dahil iyan kay Sharon. Ngayon, gusto kong maghigante. Papagbayarin kita ng 1,000 beses. Stella, anong gusto mo? Sa loob ng 1 oras, maglipat ka sa akin ng 20 milyon. Kung hindi, maglalantad ako ng mas maraming baho sa Fox Corp at sisiguraduhing masunog ng lubusan ng reputasyon mo. Mr. Fox, sinabi ko sa iyong huwag magtiwala sa babaeng yun. Hindi siya makakapantay kay Miss Quinn. Masyado akong tanga. Hindi ko siya pinahalagahan at pinaalis. Bumagsak ang Fox Corp dahil sa akin. Mr. Fox, anong dapat natin gawin? Naiwan si Stella sa mansyon ng Fox. Nangolekta siya ng material para pang blackmail. Sigurado ako, mas marami pa siyang baho pwedeng magpabangkarote sa atin. Bilisan mo, ihanda ang 20 milyon at ipadala sa kanya. Mr. Fox, nasa ilalim ng investigasyon ng kumpanya. Naka-frozen ang lahat ng account natin. Anong sinabi mo? G. Fox, gising ka na. Bumalik na si G. Fox Sr. Ano? Nasa bahay na ang ama ko. Jared, bumangon ka. Ama, pumalik ka. Wala akong anak na walang silbi na tulad mo. Kami nagtatrabaho ng mabuti sa ibang bansa. Ibinigay namin sa iyong kumpanya sa loob ng 10 taon pero nagsayang ka lang ng panahon sa bahay dahil sa babae. Ngayon, pagtuturuan kitang lumuhod ang parusang pampamilya. Lumuhod ka. Hubad ng kamiseta. Unang pagkakasala mo, pag-aaksaya ng buhay, kawalan ng respeto sa sarili. Sumalungat ka sa halaga ng pamilya. Nararapat ito sa iyo. 10 taon na tayong magkasama.
Ngayon, paalisin ang paborito kong manugang. Talagang inihiya mo ang buong angka ng Fox. Kawalan mo ng hiya ang ikalawang pagkakasala mo. Papa, ayos ka lang ba? Masama kang tao. Huwag saktan si Papa. Kay walang galang na mag-ama. Sige, isang palo ng latigo para matuto ka. Walang galang gamat, Fox. Walang pagrespeto sa mga nakatatanda at lubos na kawalan ng asal. Kahihiyan ka rin. Tigil! Tigilan mo na ang pagpalpal sa kanila. Walang hiya ka. Anong lakas ng loob mo? Ikaw ang dahilan ng ugali nila. Aray! Ikaw ang dahilan ng kayabangan nila. Ginawa ko iyon para sa kanyang kapakanan. Hindi dahilan yon para kontrolin mo ang buhay ng iba at gawin ang anumang gusto mo. Akala mo ba talagang makokontrol mo ang lahat? Ha? Hindi mo alam? Muntik mo nang galitin ng husto ang tagapagmana ng mga Logan. Tagapagmana ng mga Logan? Si Mr. Logan? Pinagbabantaan mo ba siya? Bigong ina ka! Kung hindi ako nakabalik ng oras, sinira mo ang pamilya natin. Mr. Fox Sr., nakita namin si Stella. Dalhin mo siya rito. Mr. Fox Sr., pakiusap, patawarin mo ako. Ang putang ito ang dahilan sa likod ng lahat. Mr. Fox Sr., patawad. Hindi ko na ito muling gagawin. Jared, pakiusap, tulungan mo ako. Tulungan mo ako! Stella, hindi ko sinadyang saktan ka. Alang-alang sa relasyon ng ating pamilya. Gayunpaman, naglakas loob kang ipagkanulo kami. Yamang ginawa mo iyan, huwag mo akong sisihin kung wala na tayong uuwian. Ipadala siya sa pinakaliblib na lugar sa Atrine. Huwag mo siyang payagang kumuha ng kahit isang hakbang palabas ng Atrine nang walang pahintulot ko. Opo, Ginoong Fox Sr. Hindi! Pakiusap! Pakawalan ninyo ako! Tungkol sa inyong dalawa, mula ngayon, hindi na kayo susuportahan ng pamilyang Fox. Itinakwil na kayo. Mula ngayon, hindi na kayo bahagi ng pamilyang Fox. Gawin ang anumang gusto ninyo. Hindi, pakiusap. Si Jared at Matt ang iyong anak at apo. Ang mga rebelde ay hindi pamilya ko. Matatanggap mo rin ang nararapat sa iyo, ikaw na babaeng bigo. Sa ngayon, bumalik ka sa tahanan ng pamilya. Walang pahintulot ko, hindi ka aalis. Kent! Kent, miss na miss kita. Akala ko hindi na kita muling makikita. Kent, nakabalik na ako. Maligayang pag-uwi. Namimiss kita mula nang umalis ka at ngayon nagkita na tayo muli. Pasensya, Kent, abala ako sa konsyerto. Hindi ako makakarating ng maaga. Ayos lang. Masaya na ako na dumalaw ka para makita ako. Oo nga pala. Ito ang aking donasyon sa ampunan. 2 million. Oh, hindi pwede. Hindi ko pwedeng tanggapin to. May utang na loob ako sa iyo sa loob ng 10 taon. Alam ko na hindi ko ito mababayaran. Huwag mag-alala ng Kent, pinaghirapan ko ang bawat sentimo. Oo nga pala. Bukod sa pagbibigay ng donasyon, nais kong magtanong tungkol sa pag-ampon. Gusto kong itanong tungkol sa pag-aampon. Sinasabi mo ba? Gusto mong ampunin si Marie? Oo. Ayaw kong siyang malungkot na mag-isa. Bibigyan ko siya ng tahanan. Kent! Itinuturing ko na siyang tunay kong ina. Mabuti iyan. Mahirap ang buhay ni Marie. Makakapagpahinga ako nang malaman na aalagaan mo siya. Gayunman, hindi mo siya maaring ampunin dahil ikaw ay walang asawa. Bakit hindi? Sinasabi ng batas na kailangan mong magkaroon ng asawa para makapag-ampon ng bata. Saan ako kukuha ng asawa? Narito ako. Nandito ako. Kumusta, Gnong? Kent, ako si Carl Logan. Ako ang kasama ni Sharon. Kamusta diyan?
Sharon, gusto ko rin si Marie. Pakasalan mo ko. Ampunin natin siya. Tama na ang kalokohan. Paano natin magagawa? Gengning, Kent malaking crush ni G. Logan kay nanay. Pero tanga talaga siya. Hindi pa siya nagtapat sa kanya. G. Logan, tumayo ka ng malapit kay Sharon. Tingnan ko kung maganda kayong magkasama. Sige, Gnang. Kent. Ano sa palagay mo? Maganda ba kaming magkasama? Alam mo ba, maganda nga kayong magkasama. Sa tingin ko rin na si G. Logan, maganda kasama ni nanay. Ken, pakiusap, huwag magbiruan. Halika, kailangan natin ito para sa hinaharap. Sharon, hindi mo ba talaga ako gusto? Sa palagay ko, hindi naman ako mas pangit kaysa kay Jared, di ba? Kung tungkol naman sa pinagmulan ko, mas maganda ang pamilya ko kaysa sa mga Fox. Maraming taon nang nagtiis si Sharon. Panahon na para masarapan siya sa buhay. Mukhang mabait na lalaki si Mr. Logan. Mahirap nang makakita ng ganyang kabait na lalaki saan man. Huwag mong palampasin siya. Eksakto. Ma, kung hindi mo ako kukunin ngayon, kukunin na ako ng ibang pamilya. Sharon, Anong ginagawa mo? gusto kita. Pwede ba maging nobya kita? Pero mas matanda ako sa'yo ng 5 taon. Hindi ako nag-aalala. Ang edad ay numero lang. Hindi ako nag-aalala sa 5 taon na pagitan natin. Pasensya, Carl. Alam mo, pinagdaanan ko. Wala tayong anuman. Magpakasal tayo para ampunin si Marie. Gagawin ko tulad ng napagkasunduan. Hindi ko magagawa yan. Ayos lang. Sharon, hindi ako nag-aalala. Tama siya. Sharon, pwede kayong magpakasal muna. Hindi ba't uso ang magpakasal bago magmahalan? Mapumayag ka na. Sa tingin ko ay magaling din siya. May isa akong kondisyon. Sabihin mo sa akin, Sharon. Ano man yun, hindi ako tatanggi. Naampun na si Marie, maghiwalay na tayo. Hindi kita pipigilan. Pero, pagkatapos ng hiwalayan, handa akong makipag-date sa'yo. Sige, ipinapangako ko. Kung gayon ay, usapang tapos na. Sige, usapang tapos na. Tingin! Hindi ba iyon si G. Fox? Dati siya ay napakamakisig. Bakit siya napakapayat at pagod ngayon? Narinig ko na si G. Fox ay pinalayas ang kanyang asawa para sa isang kalaguyo. Nakakakahiya naman. Narinig ko, ang kalaguyo ay nagpabaon sa pamilyang Fox sa utang, si G. Fox, at ang kanyang anak ay pinawalang halaga na. Karapat dapat palayasin yan. Tay, bakit ganyan sinasabi nila tungkol sa atin? Pasensya, Matt. Kasalanan ko. Kasalanan ko lahat. Hindi kita sinisisi. Alam kong para sa ikabubuti ko. Ano yon? G-Fox, nahanap na namin si Miss Quinn. Talaga ba? Talaga? Salamat. Tatandaan ko magpakailanman to. G, Fox, pinagbawalan kami ni G-Fox na makipag-ugnayan sa'yo. Ito lang ang kaya kong gawin. Matt, balikan nating bisitahin si nanay. Sige, Tara na! G, Logan na yun, kasal na kayo ni nanay, kaya ko natawaging itay mula ngayon. Matagal na akong naghihintay maging tatay mo sa napakatagal na panahon. Marie, mabilis kang nasanay. Buksan ang pinto. Lulutuan kita. Sige, Sharon, anong ginagawa mo rito? Kung inapi mo uli ang nanay ko, tatawag ako ng pulis. Sharon, hindi ako naririto para gambalain ka ngayon. Anong gusto mo? Pwede ba kitang makausap ng sarilinan? Dalhin mo siya sa loob. Sharon, wag maniwala sa kasinungalingan nila. Maaayos din lahat. Sige. Halika na. Huwag lalapit. Diyan ka lang. Sabihin mo ang gusto mo. Sharon, wala na akong tirahan ngayon.
Itinakwil na ako ng pamilya Fox. Pagkatapos, baka hindi na tayo magkita muli. Pumunta ako rito para lang makita ka ng isang huling beses sa nakalipas na 10 taon. Alam kong nasaktan kita. Pasensiya mo man ako o hindi kailangan kong humingi ng tawad sa iyo. Sharon, pasensya na. Pasensya na. Tumayo ka. Tinatanggap ko. Sharon, salamat. Ano ang mga plano mo pagkatapos nito? Hindi na tayo pwedeng manatili sa Genton. Plano kong ibalik si Matt sa aming bayan at mamuhay na lang ng normal na buhay. Normal na buhay, hindi masama. 5 million dito. Kunin mo. Hindi na kailangan. Marami na akong utang sa iyo. Hindi na ako pwedeng magkautang pa. 10 taon na. Binigyan ako ni Karen ng 5 million. Ngayon, ibabalik ko sa'yo. Nabayaran na ang utang natin. 10 taon na, nakinig ako sa'yo. Makinig ka sa akin ngayon. Huwag ibalik ang card. Sharon, salamat. Lagi kong maaalala ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Hayaan ang nakaraan. Nanay, pwede mo ba akong yakapin isang huling beses? Pangako, magiging mabuting bata na ako. Heto, Nanay, patawad. Sharon, aalis na kami ngayon. Sharon, paalam. Nais ko ang iyong kaligayahan. sana magkaroon ka ng magandang buhay. Salamat. Jared, sa wakas, bayad na tayo sa isa't isa. Paalam, magpakailanman.